Hello guys! Welcome back to our channel, Gaijin World. And today, ayan, papakita natin sa inyo kung ano yung weekend routine papunta sa swimming. So, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo yung swimming school and yung mga ginagawa namin kapag weekend. Tara, samahan nyo kami. Hatid natin si Stephen sa kanyang swimming. So, Yeah, that's right. yeah. So, kapag weekends, meron swimming si Stephen para naman meron siyang ibang activities aside from cellphone. Ayan, so ihahatid muna natin si Stephen sa Copan. Yun yung pangalan nung swimming school niya. And anong ka na? Anong grade ka na dun sa swimming mo? One, Pwede kasi i-adjust yung oras ng swimming niya. Kayo nang bahalang mag-schedule. Pwede nyo ngang i-move sa ibang araw kapag di siya pwede. So yan. Ito pala yung ating neighborhood. Ayan. Pakita mo yung neighborhood natin. So, yun na nga guys, hatid natin si Stephen ngayon. And 2 hours siya sa swimming. Maganda na meron ding ibang activities yung mga anak ninyo dito sa Japan. So, tell me about your experience sa swimming. Ilang months ka na nagsuswim? May 1 year na ba? already been 1 year, I'd say. Ikaw lang ba ang doon? O may iba pang mga foreigner? It's rare. Actually, no, I'm the only one. Monthly, nagbabayad ako sa swimming niya ng mga Ichimang Yonyaku Goju. So, mga 10,450 per month yun. Tingin ko, ano naman yun, maganda din yun sa kanyang pangangatawan. Naging mas active siya. Hindi ba nakakatulong yun? The what? Yung pagsuswim. It does. Hmm. I can swim in the river without protection. O yun, marunong ka dahil sa pagsuswim mo, marunong ka na mag-swimming. Di ba? Pwede ka nang lumangoy. Marunong ka nang lumangoy. And that time I jumped off a 20 feet cliff that you don't absolutely know, and it's a video somewhere. Ayun na nga. So ayan, ihatid natin siya dun sa swimming school niya. And later daw, meron siyang request. Meron siyang mga bibilhin naman sa Seria. Kaya yan, pinag-video ko. Tinuturuan natin yung anak natin na marunong din siya Sa buhay. Kaya kasi for ano ka na, magta-third year Chugakusei, Sannen Chugakusei na siya. This March. Uh-huh. And next year, magiging senior high school na siya. So, meron siyang kailangang gawin na paghahanda. Kailangan mong maging ready dun sa entrance exam. So mga 1 month din siyang halos hindi nag-swimming kasi request niya yun. So pinamove ko yung mga schedules niya ng mas later ng January. Yan, so nandito na tayo sa school niya. Swimming school and fitness. So, kumbate. Mga hanggang 11 ka dyan, di ba? 10. Bye. Okay, 2 hours ha? 11 hanggang 11 ka dyan. Okay, bye. Babalikan kita ng 11. Okay, bye. So yan ang kanyang school. Papasok tayo sa loob para mapakita ko sa inyo ng konti. So yan, puntahan muna natin yung school. Actually, ang daming rito mga estudyante. Wala natin nakabal sa class. Yung mga lang. So yan, pasok tayo sa Copan. Lagay natin sapatos dito. So dito sa Japan, kailangan lagi kang magtanggal ng sapatos sa entrance. So ayan guys, nahatid na natin siya dun sa school. Ayan, and mga 2 hours din siya dyan mag-i-stay, maglalangoy-langoy, magsuswim. Maganda rin yun sa mga bata dito sa Japan para at least, di ba, meron silang ibang activities maliban sa school. Pwede nyo rin silang i-enroll dyan para at least, di ba, meron silang ibang pagkakaabalahan. Mahirap na kapag yung anak niyo mahilig lumabas, lalo na syempre yung mga magulang dito sa Japan laging busy, kailangan nyo pa rin, gabayan niyo yung mga anak niyo para hindi sila mapunta doon sa mga barkada na alam niyo na, yung mga pag napapabarkada, may mga hindi tayo nalalaman na mga ginagawa nila, di ba? Maganda rin yung halimbawa, yan, mas gusto ko na si Stephen, yung mga kaklase niya ang pumupunta sa bahay para at least nakikilala ko yung mga kaibigan niya at alam ko na safe siya kasi nandun lang naman siya sa bahay. Pero yun ang maganda din doon kasi nasanay din yung anak ko na magstay lang sa bahay at mas gugustuhin niya pang mag-phone na lang palagi kaysa lumabas. Pero binibigyan ko rin naman siya ng chance or binibigyan ko din naman siya ng time na mag-bike
kasama ng mga friends niya, pupunta sila sa mga park dito sa area namin. So usually, kapag weekend din, nag-iigib kami ng tubig. Ayan. Libre lang naman yung tubig, pero ito, may bayad. Nasa 600 ata isang galon. We're ready to go! Meron akong extra battery. Usually, ito yung ginagamit ko para dun sa camera ng car. Para hindi ko masyadong na-utilize yung battery nitong sasakyan. Baka pagalitan na ako na late na naman ako. Tahimik lang dito sa lugar namin kasi itong neighborhood namin, puro mga elderly yung mga nakatira. Halos elderly. Kaya nandito na ulit tayo sa swimming school and hinahantay na lang natin yung paglabas ni Stephen. Naka 2 hours na rin siya. Usually, ganong mga duration lang din naman yung pinagsiswimming ko siya. 2 hours per day in a week. So paglabas niya, may request siya sa akin. Punta raw kami ng Seriat kasi meron siya mga gustong bilhin para dun sa bubuuin niyang mahilig kasi yung gumawa ng mga alam mo naman pagbata. Pag nung bata tayo, mahilig tayong bumuo ng mga nung weapons gamit yung mga mga karton, ganyan. Mahilig siyang bumuo ng ganun. So, bila natin siya ng mga items na kailangan niya sa serya. Kasi mura lang naman yung mga items doon na mabibili. Siguro nasa 100 plus, 110 per item. Ayun. And papakita na rin namin sa inyo kung paano kami magigib ng tubig. Ayan na. Ayan na siya. Okay. Nahantay niya dyan. Hindi niya ako nakita. Hi. How are you? Cold? Kumusta ang Kumusta yung swimming? Dami mga bata Ikaw na lang yung pinakamatangkad doon. Okay, so saan na tayo next? Is area over there? Okay. Let's go to Seria. Okay. Seatbelt muna. Don't forget to wear seatbelt. Okay. Unahin muna natin yung igib bago tayo mag-Seria. Let's go. Igib muna tayong tubig. So dito sa Seria, meron silang Sugi drug. So sa labas na meron siyang igiban ng tubig. Actually, alkaline water ata to. So pipila tayo dito. Ito yung dito natin ilalagay yung card ng Sugi drug. Pero since application yung gamit ko, kailangan ko ng cellphone. Wait lang. Yan. So lalagay natin ngayon yung cup natin dito. Yung takip. Lagyan natin dyan. Yan. Santayin natin. Sabi niya dito kung gusto mo ba daw hugasan yung itong bottle. Sabi ko wag na. Kaya para diretso lagay na lang ng tubig. Yan. So pasok mo dyan. Then close the door. So may percentage dito kung gaano na kadami yung nilalagay niyang tubig. So up to 100%. Pag 100% na, ayun, puno na siya. Then tatanggalin na natin and susunod na natin itong next bottle. So meron lang kami dalawang bottle. Ito yung presyo niya. 600, mga 600 yung isang ganito, which is nasa 4 liters. 4 liter. Meron din namang 217 na lang siya, 2 liter bottle. 30%. Yan, so nakaigib na tayo ng tubig. Tinauna ko na si Steve sa Seria para mahanap na yung kailangan niya. Okay, so lagay muna natin to dun sa car. Then sundan na natin siya dun sa Seria. So yan ang Seria dito malapit sa amin. Kasama na rin tong Sugi drug. Medyo malaki-laki yung Seria dito kaya marami tayong mga choices. Favorite place to ng ni wifey. Isa sa mga favorite place niya. Yan lang naman ang hilig niya dito. Magtambay sa Seria at Daiso. Pero kapag dinala ko siya dito, siguro lahat naman ng binibili niya para sa bahay, useful naman. Kaso maabot minsan ng Ichimang. Kahit sabihin mo na tigwa 100 yen lang isa, pero bulky naman siya bumili. So let's go. Hanapin natin yung ating anak. Lagay natin dito sa And wet tissue. Hanap tayo ng wet tissue. Kaya ba, pagka pumupunta kayo sa Seria, ano ba yung mga usually na binibili niyo? Yung mga, kung kayo yung nandito, ano yung unang-una ninyong bibilhin? Usually yung mga gamit dito talagang affordable.
Yung hinahanap ko pala wet tissue. Ano nga yung wet tissue? Maganda dito may mga office supply, mga gamit sa bahay, mga pang-araw-araw talaga na kakailanganin. Ito para sa mga sugat, sa banyo. Saan yung tissue? Ito. Wet tissue na kulay gray. Ito. Ayan, wet tissue. Refill daw. Hanap ako ng refill. Ayun, nakita ko si Stephen. Baka hinahanap niya. Did you find it? Nanap mo. So, ganun talaga. Kailangan supportahan mo lang yung anak mo. Mabuti na yung ganyan, yung mga hobby niya. Nagagawa niya kaysa palagi siyang nasa labas or malulung sa sa ibang bagay, sa bisyo. Alam mo yung mga kabataan ngayon dito, mabuti na yung yan ang pagkaabalahan niya kaysa sigarilyo, maglasing or magsugal, lalong-lalo na mag-drugs, 'di ba? Kailangan ingatan natin yung mga anak natin na huwag mapunta sa ganung environment. So yan, may na rin to. Vlog na to, kasamang tour na rin dito sa Seria. Yung mga bagay na mabibili ninyo, ayan. Mga halos para talaga sa mga personal items sa bahay. Ayan, meron din sa mga school supplies. Ito lang naman yung pinabili sa akin ni YT. May kulang pa. Yan, meron din sila dito mga fusen. Sabi mo fusen nga ba? Sticky notes, folders, saka kung nag-gardening kayo, ayan. Meron din sila mga items for gardening. Mukhang mag-garden si Stephen. Tingnan natin kung ano mabubuo niya. Yan, show me the final product. Okay, let's go. We're gonna pay at the cashier. Ayun, punta tayo doon sa swipe mo yung mga yan. Ayun, do start. Ayun. Pumasok ka ng konti. Ako na bala. Tapos balik natin to dito. Tapos punta tayo dito. Usually kapag gumagastos ako, nililista ko talaga lahat ng amount. Kahit sa notes lang. Para merong natatrack ko yung mga gastos. Let's go. So, typically, ganyan ang ating weekend. And later on, habang si Stephen nagbi-build, ako naman mag-aaral. Kailangan kong aralin yung gaya ng nasabi ko last video ko. Kailangan ko mag-ready ng script. Kasi everyday, meron kaming morning meeting. Kapag ganun, nakanihongo lahat yun. Meron kaming, yung leader namin or yung supervisor namin, he needs to hear what we are planning to do on that day. Kakaiba na yung trabaho namin ngayon. So ayan guys, ito na yung aming every weekend yung normal na routine namin. Abangan nyo pa yung aming mga susunod na videos. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Ayan. Puntahan nyo aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much and we will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos dito. Ayan, sa screen. Bye! Bye everyone! Eek!